Ang putik sa palengke ng San Isidro ay hindi lamang basta dumi, kundi pinaghalong tubig ulan, nabubulok na gulay at dugo ng mga isda. Ito ang amoy na kumakapit sa balat, isang amoy na pamilyar kay Liza. Sa edad na 38, bit-bit ang bigat ng pagiging biyuda at 4 na anak na nagugutom ang kanyang dignidad ay tila nipis na lamang ng kanyang suot na kupas na duster. Nakatayo si Liza sa harap ng pwesto ni Mang Carding, ang tindero ng isda. Ang kaniyang mga mata ay nakatuon sa isang tumpok ng galunggong na hindi na sariwa. Mapupula na ang mga mata ng isda at ang laman ay malambot na kapag hinawakan. Bulong ni Liza na halos matabunan ng ingay ng palengke. Ay tinanong niya si Mang Carding kung maaari bang ilista muna ang kaniyang bibilhin at babayaran na lamang sa katapusan ng linggo kapag nakalabada na siya. Bumuntong hininga ang matanda at hindi makatingin ng diretso sa mata ni Liza. Sinabi nito na alam naman ni Liza na marami pa siyang utang noong nakaraang buwan ng buwan at kailangan din niya ng pera para sa kanyang negosyo. Nakiusap si Liza habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang lumang pitaka na walang laman kundi barya. Sinabi niya na kahit kalahating kilo lang dahil wala pang kinakain si Nico at ang mga kapatid nito simula kahapon. Akmang kukuha na sana ng plastic si Mang Carding dahil sa awa nang biglang may isang anino ang tumakip sa liwanag. Isang amoy ng mamahaling pabango ang humalo sa hangin. Masyadong matapang at masyadong malinis para sa lugar na yon. Isang matinis na boses ang humiwa sa hangin at sinabing, huwag kukonsintihin ni Mang Carding ang mga taong hindi marunong magbayad. Nanigas si Liza dahil kilala niya ang boses na yon. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Karen. Nakasuot ito ng puting blusa na walang bahid ng dumi, mga gintong alahas na kumikinang sa leeg at braso at isang ngiti na puno ng pangungutya. Si Karen ay ang asawa ni Arturo, ang pamangkin ng pinakamayamang donya sa bayan. Tiningnan siya ni Karen mula ulo hanggang paa, habang ang kanyang mukha ay dumidistansya na para bang nakakita siya ng dumi. Sinabi nito na hanggang ngayon ay namamalimos pa rin si Liza at wala pa ring asenso, ilang taon matapos mamatay ang asawa nito. Sinubukan ni Liza na patatagin ang kaniyang boses at sinabing hindi siya namamalimos kundi bumibili. Tumawa si Karen ng malakas na umagaw sa atensyon ng mga ibang namimili. Lumapit siya kay Liza habang ang kanyang sapatos na may takong ay maingat na umiiwas sa putik. Ininsulto niya si Liza at sinabing nakakahiya at ang dungis ng hitsura nito. Napayuko si Liza. Ramdam niya ang init ng mga mata ng mga tao sa paligid. Ang hiya ay parang apoy na tumutupok sa kaniyang dibdib. Nakiusap siya kay Karen na huwag gumawa ng eksena doon. Pero hindi nakinig si Karen. Sa halip nakita niya ang basket na hawak ni Liza na may lamang ilang piraso ng kamote at kangkong. Kinuha ni Karen ang basket mula sa kamay ni Liza at tinanong kung yun lang ang kakainin ng mga anak nito. Hinablot niya ito at sa isang mabilis na galaw ay persahan niyang tinabig ang basket pababa. Isang malutong na tunog ang narinig nang tumama ang basket sa maputik na sahig. Ang mga kamote ay gumulong sa maruming tubig at ang kangkong ay nalubog sa itim na putik na may halong dugo ng isda. Tumigil ang mundo ni Liza. Ang pagkain para sa kanyang mga anak at ang pinaghirapan niyang ipunin ay nasa putikan na. Nagpagpag ng kamay si Karen na parang diring-diri at sinabing bagay ang mga iyon sa putikan dahil basura raw ito para sa basura. Isang matinding galit ang umakyat sa lalamunan ni Liza. Gusto niyang sumigaw at saktan si Karen. Ang kaniyang mga kamao ay nanginig sa gilid ng kaniyang hita. Nakita niya ang mapanghamak na ngiti ni Karen na naghihintay na lumaban siya para mas lalo pa siyang ipahiya. Pero naisip niya si Nico at ang bunso niyang umiiyak sa gutom. Kung gagawa siya ng gulo ngayon, baka ipakulong siya ng asawa ni Karen at wala siyang laban dahil wala siyang pera. Kaya't nilunok ni Liza ang kaniyang pride kahit na ang lasa ay mapait. Dahan-dahan siyang lumuhod sa putikan.
Sumigaw si Karen sa mga tao at sinabing alam ni Liza ang lugar nito na sa lupa. Nanginginig ang mga kamay ni Liza habang pinupulot ang mga kamote mula sa putik isa-isa. Ang malamig at malapot na dumi ay bumalot sa kanyang mga daliri. Hindi siya tumitingin sa mga tao, pero ramdam niya ang awa at ang iba ay pandidiri. Nang makuha na niya ang lahat, tumayo siya, kahit na ang kaniyang duster ay may talsik na rin ng putik. Tiningnan niya si Karen sa huling pagkakataon. Walang luha sa mata ni Liza, tanging isang malamig na titig na nagpatigil sandali sa pagtawa ni Karen. Bumulong si Liza sa sarili na balang araw ay magbabayad din ang mga ito. Tumalikod si Liza at naglakad palayo, bit-bit ang maruming basket, habang ang tawa ni Karen ay unti-unting humihina sa likuran. Ang Hacienda del Fuego ay nakatayo sa tuktok ng burol na parang isang higanting nagbabantay sa bayan. Ang tarangkahan na bakal ay mataas at matalim at ang mga pader ay napapalibutan ng mga basag na bote sa itaas para walang makapasok na magnanakaw. Ito ang tahanan ni Doña Pilar, ang babaeng kinatatakutan ng lahat. Sinasabing ang puso ng matandang ito ay kasing tigas ng semento ng kaniyang mansyon. Tanghaling tapat nang makarating si Liza sa gate. Ang init ng araw ay tumatagos sa kaniyang balat, pero nanginginig pa rin siya. Hindi dahil sa lamig, kundi sa kaba. Desperada na siya. Walang ibang tumatanggap sa kanya dahil sa impluwensya ni Karen at Arturo. Ito na ang huling pag-asa niya. Pinindot niya ang doorbell. Matapos ang ilang minuto, isang masungit na katulong ang nagbukas ng maliit na pinto sa gate. Tinanong siya ng katulong kung ano ang kanyang kailangan. Sinabi ni Liza na nabalitaan niyang naghahanap ng katulong si Doña Pilar. Pinipilit niyang maging magalang kahit tuyong-tuyo na ang lalamunan. Tinignan siya ng katulong ng may pagdududa dahil sa gusgusing hitsura nito. Sinabihan siya na maghintay. Isinarado ang pinto at naghintay si Liza ng halos 1 oras sa ilalim ng tirik na araw. Uhaw na uhaw siya at gutom, pero hindi siya umalis dahil alam niyang sinusubukan siya. Nang bumukas ulit ang pinto, hindi na ang katulong ang nandoon. Nakatayo sa may beranda ilang metro mula sa gate ay isang matandang babae na nakaupo sa wheelchair. Nakasuot ito ng itim na bestida at ang kaniyang buhok ay puting-puti na nakapusod ng mahigpit. Si Doña Pilar. Inutusan ni Doña Pilar ang gwardya na papasukin siya. Ang boses ng matanda ay mahina, pero may awtoridad na nagpadali sa kilos ng gwardya. Naglakad si Liza papasok sa hardin na puno ng mga orchids at rosas. Ang ganda ng lugar ay nakakasakit sa mata kumpara sa dumi ng kaniyang buhay. Tumigil siya 5 hakbang mula sa Donya. Tinanong ni Doña Pilar kung siya ang byuda ni Ricardo, habang ang mga mata nito ay kulay abo o matalas at mapanuri na parang binabasa ang kaluluwa ni Liza. Sumagot si Liza ng opo at nagpakilala. Prangkang sinabi ng matanda na mabaho si Liza at amoy putik. Hindi nagkaila si Liza at inaming galing siya sa palengke at nadapa siya. Hindi niya sinabi ang tungkol kay Karen dahil ayaw niyang magmukhang kaawa-awa. Tumango si Doña Pilar ng bahagya at inutusang ipakita ni Liza ang mga kamay nito. Iniabot ni Liza ang kanyang mga kamay na magaspang maraming kalyo at may itim pa ng putik sa ilalim ng kuko kahit pinunasan na niya. Nagkomento si Doña Pilar na iyon ay kamay ng manggagawa, hindi katulad ng mga kamay ng asawa ng pamangkin nitong si Arturo na puro ganda lang ang alam. Nabuhayan ng loob si Liza nang marinig ang pangalan ng kaniyang kaaway na binanggit ng may bahid ng inis. Nakiusap si Liza na kailangan niya ng trabaho kahit ano pa ito, maglalaba man, magluluto o maglilinis ng kubeta. Tinaasan siya ng kilay ni Doña Pilar at sinabing, ang trabaho sa mansyon ay hindi para sa mga mahihina. Sinabi nitong matanda na siya masungit at ayaw sa mga tatanga-tanga. Binanggit pa nito na ang huling katulong ay tumagal lang ng 2 araw dahil umiyak ng sigawan niya. Tinanong niya si Liza
Kung iiyak din ba ito, tumingin si Liza ng diretso sa mata ng matanda. Naalala niya ang mukha ng kaniyang mga anak at ang tawa ni Karen. Sinabi niyang naubos na ang kaniyang luha at wala na siyang iluluha pa. Nagkatitigan sila ng ilang sandali habang sinusukat ni Doña Pilar ang tibay ni Liza. Hinahanap kung may bitak sa kaniyang tapang. Sa wakas sumandal si Doña Pilar sa kaniyang wheelchair at sinabing tanggap na si Liza. Halos mapaluhod si Liza sa tuwa at nagpasalamat ng paulit-ulit. Pinutol ni Doña Pilar ang pasasalamat at inutusan siyang makinig. Sinabi ng matanda na malaki ang pasahod, sapat, para buhayin ang 4 na anak ni Liza at pag-aralin ang mga ito. Pero itinaas ni Doña Pilar ang isang daliri bilang babala. Sinabi niya na sa oras na magnakaw si Liza, kahit 1 sentimo magsinungaling o hayaang pumasok ang mga pamangkin niya nang walang pahintulot, hindi lang siya nito tatanggalin. Lumapit ng bahagya ang Donya at binulong na sisiguraduhin niyang hindi na makakabangon muli si Liza sa bayang yon. Lumunok si Liza dahil alam niyang totoo ang babala. Pero wala siyang choice dahil ito ang lubid na inihulog sa kanya habang nalulunod siya. Sinabi niyang naiintindihan niya at hindi niya bibiguin ang matanda. Sinabihan siya ni Doña Pilar na mag-umpisa na at linisin muna ang dumi sa katawan bago pumasok sa bahay dahil ayaw nito ng amoy ng kahirapan sa loob ng mansyon. Tumalikod ang Donya at pinaandar ang kanyang wheelchair papasok. Naiwan si Liza na nakatayo sa hardin, pagod na pagod, pero may bagong pag-asa. Handa siyang tiisin ang ugali ng matanda at magtrabaho hanggang dumugo ang kanyang mga buto para labanan ng gutom sa pagsisimula ng isang giyera na mas malaki pa kaysa sa inaasahan niya. Sa loob ng 2 linggo, natutunan ni Liza na ang Hacienda del Fuego ay hindi isang tahanan, kundi isang museo na bawal galawin. Ang bawat muebles ay antigo gawa, sanara, at kamagong na mas matanda pa sa kanya. Ang mga sahig ay gawa sa marmol na kailangang kiskisin ng nakaluhod hanggang sa makita mo ang sarili mong mukha sa kintab nito. Ang araw ni Liza ay nagsisimula bago pa sumikat ang araw. 4:00 ng madaling araw ay gising na siya para magluto ng almusal ni Doña Pilar. Ang oatmeal ay dapat may eksaktong dami ng gatas at ang kape ay hindi maaaring sobrang init o sobrang lamig. Isang umaga sinigawan siya ni Doña Pilar at tinulak ang tasa palayo dahil mapait daw ang kape. Tumapo ng mainit na likido sa bagong plansang mantel. Agad na pinunasan ni Liza ang mesa hindi umiimik at hindi nagrereklamo at nangakong papalitan niya ito agad. Araw-araw ay ganito ang kaniyang buhay. Ang mga mata ni Doña Pilar ay laging nakasunod kay Liza, laging naghahanap ng mali. Isang alikabok sa ibabaw ng piano ay nangangahulugan ng sermon. 1 minutong huli, sa pagbibigay ng gamot ay may katapat na pagalit. Pero hindi sumuko si Liza. Bawat sigaw ay tinatanggap niya ng tahimik. Sa kanyang isip ang bawat sermon ay katumbas ng sweldo na magpapakain kay Nico sa kambal at sa bunso. Pero may isang bagay na mas nakakapagod kaysa sa trabaho. Ito ay ang pagdating ng mga bisita tuwing Martes. Dumating ang kotseng itim ni Arturo, makintab at laging bagong linis, at pumasok sa gate na parang siya na ang may-ari ng lugar. Kasama niya si Karen na laging may bit-bit na basket ng prutas na mukhang binili lang sa tabi-tabi para masabing may dala. Sila ang mga buwitre na nag-aabang sa pagbagsak ng matandang leon para kainin ang laman nito. Bumati si Arturo sa kanyang tita nang may halong pilit na saya habang papasok sa sala at nagtanong kung kumusta ang pakiramdam ng matanda. Ibinaba ni Doña Pilar ang diaryong binabasa at tinignan ng pamangkin sa ibabaw ng kaniyang salamin. Sinabi niyang buhay pa siya kung yun ang gustong malaman ni Arturo at humingi ng pasensya kung nadismaya ito sa balita. Tumawa si Arturo ng pilit at sinabing nagbibiro lang ang kaniyang tita. Sumabad naman si Karen habang ang mga mata nito ay lumilibot sa kwarto. Hindi ito nakatingin kay Doña Pilar
kundi sa mga painting sa pader, sa mga vase na porselana at sa mga pilak na kandelabra. Tila kinakalkula niya kung magkano ang halaga ng bawat isa. Inutusan ni Karen si Liza na bigyan siya ng malamig na tubig at bilisan ng kilos. Habang naglalakad si Liza papuntang kusina, narinig niya ang bulungan ng mag-asawa. Reklamo ni Karen na matagal pa bago mamatay ang matanda, kahit sabi ng doktor ay mahina na ang puso nito. Sinaway siya ni Arturo at sinabing maging mabait lang sila dahil sa huli ay sa kanila rin mapupunta ang lahat ng yaman, pati na ang lupain sa probinsya. Napahigpit ang hawak ni Liza sa pitsel ng tubig. Gusto niyang sabihin kay Doña Pilar ang narinig niya, pero alam niyang hindi maniniwala ang matanda o baka isipin pang gumagawa lang siya ng kwento. Pagbalik ni Liza sa sala, nakita niyang hawak ni Arturo ang paboritong vase ni Doña Pilar. Ito ay kulay asul na may disenyo ng mga dragon, isang pamanang yaman na daang taon na ang tanda. Nagbabala si Doña Pilar na mag-ingat si Arturo dahil mas mahal pa ang vase na yon kaysa sa buhay nito. Sinabi ni Arturo na tinitignan lang niya ito pero may kakaibang ngisi sa kanyang labi nang makita si Liza na papalapit. Sa isang iglap, sadyang binitawan ni Arturo ang vase. Hindi ito dumulas, kundi sadyang binitawan. Nakita ni Liza ang pagbukas ng mga daliri ni Arturo. Isang matinis na tunog ng nabasag na porselana ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid nang tumama ang vase sa sahig na marmol. Ang asul na dragon ay naging libu-libong piraso. Umikot si Arturo at umarte na nagulat. Agad niyang tinuro si Liza at sinisisi ito. Sinabi niyang ginulat siya ni Liza sa pagpasok nito, kaya niya nabitawan ang vase. Nanlaki ang mata ni Liza at sinabing wala siyang ginawa at nakatayo lang siya doon. Tumayo si Karen para gatungan ng asawa at sinabing nakita niyang sumulpot si Liza sa likod ni Arturo. Tinawag pa niyang malas ang katulong at tinuro ang basag na paboritong vase ng Donya. Lahat ay tumingin kay Doña Pilar. Ang mukha ng matanda ay blanko at walang emosyon. Tiningnan niya ang mga basag na piraso sa sahig, pagkatapos ay tumingin kay Arturo at huli kay Liza. Alam ni Doña Pilar ang totoo. Nakita niya sa refleksyon ng salamin sa dingding kung paano sadyang binitawan ni Arturo ang vase. Ginagawa ito ni Arturo para subukin ang pasensya niya at para tanggalin si Liza. Inutusan ni Doña Pilar si Liza na linisin ang kalat sa malamig na boses. Nagprotesta si Arturo at sinabing dapat bayaran ni Liza ang nabasag, pero inulit lang ni Doña Pilar ang utos na linisin ito. Lumuhod si Liza. Alam niyang sinusubukan siya ng Donya. Ito ay isang pagsubok ng katapatan at tatag. Kung magrereklamo siya, talo siya. Gamit ang kaniyang mga kamay, sinimulan niyang pulutin ang matatalim na piraso ng porselana. Ininsulto siya ni Karen at sinabing gamitan daw ng walis. Hindi sumagot si Liza. Pinulot niya ang isang malaking piraso at isang matalim na gilid ang humiwa sa kaniyang hinlalaki. Tumulo ang dugo, matingkad na pula, laban sa puting porselana. Napangiwi si Liza sa hapdi pero hindi siya tumigil. Patuloy niyang pinulot ang mga bubog habang ang dugo ay tumutulo sa sahig. Pinanood siya ni Doña Pilar at nakita ang dugo. Nakita niya ang panginginig ng kamay ni Liza, pero nakita rin niya na hindi tumutulo ang luha ng babae. Nang matapos tumayo si Liza, hawak ang mga basag na piraso sa kaniyang dumudugong kamay at humingi ng paumanhin sa gulo. Tumangulang si Doña Pilar at hinarap sina Arturo at Karen. Inutusan niya ang mga ito na umuwi na dahil masama ang pakiramdam niya. Sinubukan pang mga tuwiran ni Arturo pero tinaasan siya ng boses ni Doña Pilar. Sinigawan niya ang mga ito na umalis at huwag babalik hanggat hindi niya sinasabi. Padabog na umalis ang mag-asawa pero bago lumabas ay binigyan ni Arturo si Liza ng isang tingin na nangangako ng higanti. Nang makaalis na sila at tumahimik na ang mansyon, lumapit si Doña Pilar kay Liza. Inutusan niya itong pumunta sa kusina at gamutin ang sugat. Sinabi ng matanda na
Alam niyang hindi si Liza ang nakabasag. Nag-iwan si Doña Pilar ng isang aral kay Liza. Sinabi niya na, sa bahay na yon minsan ay kailangan mong dumugo para manatiling nakatayo. Nang araw na yon nakita niya ang dugo ni Liza at nakita niyang hindi ito tumakbo. Mula sa araw na yon nagbago ang pakikitungo ni Doña Pilar kay Liza. Hindi na ito naging mas mabait pero naging mas makatao. Binibigyan na niya si Liza ng mga lumang damit para sa mga anak nito at minsan ay nag-iiwan ng sobrang pagkain para sa pamilya ni Liza. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Isang linggo matapos ang insidente ng bus, isang tawag ang dumating mula sa Amerika. Ang anak ni Doña Pilar, na matagal nang hindi umuuwi, ay nagpadala ng mensahe. Ang kanyang apo si Kai, ang 6 na taong gulang na batang lalaki, na tagapagmana ng lahat ay uuwi sa Pilipinas para magbakasyon. Nang dumating si Kai, dala niya ang enerhiya ng isang bagyo. Siya ay spoiled makulit at walang kinakatakutan. Tumatakbo siya sa buong mansyon at sinisigawan ang mga tao. Para kay Arturo at Karen, si Kai ay isang banta sa kanilang mana. Para kay Doña Pilar, siya ang huling pag-asa ng pamilya. At para kay Liza, si Kai ay magiging mitya ng isang pangyayari na magbabago ng kaniyang buhay magpakailanman. Ang araw ng Sabado ay mainit at maalinsangan. Ang hangin ay tila hindi gumagalaw at ang langit ay kulay asul na walang bahid ng ulap. Sa hardin ng Hacienda del Fuego, ang katahimikan ay binasag ng matinis na sigaw ng isang bata. Si Kai, ang 6 na taong gulang na apo ni Doña Pilar, ay tumatakbo sa damuhan habang hinahabol siya ni Liza na hingal na hingal. Nasa beranda naman, sina Doña Pilar, Arturo at Karen na umiinom ng iced tea habang pinapanood ang bata. Nagreklamo si Karen sa kakulitan ni Kai at sinabing wala itong disiplina dahil lumaki sa Amerika. Ipinagtanggol naman ni Doña Pilar ang apo at sinabing bata lang ito na gustong maglaro. Nagkunwaring nag-aalala si Arturo at sinabing baka mapunta ang bata sa likod bahay kung saan nakakulong si Brutus, ang malaking asong Rottweiler na bantay ng hasyenda. Kambanteng sinabi ni Doña Pilar na nakasara ang gate at nakakadena ang aso. Ngunit hindi nila alam na kanina lamang ay dumaan si Arturo sa likod bahay at sadyang iniwang hindi maayos ang pagkakasarado ng trangka ng gate. Sa hardin sinundan ni Kai ang isang makulay na paru-paro papunta sa gilid ng mansyon, direkta sa gate na bahagyang nakabukas. Tinawag ni Liza ang bata, ngunit mabilis itong nakapasok sa teritoryo ng aso. Sa ilalim ng puno ng akasya, nagising si Brutus nang maamoy ang bata. Tumayo ang dambuhalang aso at kumalansing ang lumang kadena sa leeg nito. Sa halip na matakot lumapit pa si Kai sa aso at binati ito. Nakarating si Liza sa gate at nakita ang panganib. Sinigawan niya si Kai na huwag gumalaw habang ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Sa gulat tumahol si Brutus ng napakalakas na parang kulog. Napaatras si Kai at nadapa sabay iyak. Ang iyak ng bata ay lalong nagpagalit sa aso. Sa isang iglap bumuelo si Brutus at tumalon pasulong. Ang lumang collar ay hindi kinaya ang puwersa at naputol ang buckle. Nakawala si Brutus at tumakbo papunta kay Kai nang mabilis handang lapain ang bata. Sumigaw si Liza at hindi na nag-isip pa. Tumakbo siya ng mabilis at tinalon ang mababang bakod. Nang akmang kakagatin na ni Brutus ang mukha ni Kai, iniharang ni Liza ang kanyang sarili. Niyakap niya ang bata at tinalikuran ng aso. Narinig ang tunog ng pagbaon ng ngipin ni Brutus sa kanang balikat ni Liza. Ang sakit ay napakatindi na parang tinusok ng nagbabagang bakal. Sumigaw si Liza sa sakit pero hindi niya binitawan si Kai. Sinipa niya ang aso at sinisigawan ito na umalis. Pero hindi bumitaw si Brutus at kinaladkad siya habang nagsimulang bumaha ang dugo sa kaniyang damit. Narinig ang mga sigaw mula sa beranda. Sina Arturo at Karen ay paralisado sa takot habang si Doña Pilar ay sumisigaw ng tulong pero hindi makatayo. Humingi ng tulong si Liza pero si Arturo
na dapat ay tumulong ay tumakbo pa atras. Alam ni Liza na kung hindi siya lalaban ay mamamatay silang dalawa. Binitawan niya si Kai sandali at inutusan itong tumakbo. Hinarap ni Liza ang aso. Nang tumalon ulit si Brutus, itinaas ni Liza ang kanyang kaliwang braso na binalot niya ng tela ng kanyang apron para salagin ang kagat. Habang nakakagat ang aso sa kanyang kaliwang braso, kinuha ni Liza ang isang matulis na bato sa lupa gamit ang kanyang kanang kamay na duguan. Buong lakas, habang umiiyak sa sakit at galit, pinalo niya ang nguso ng aso ng paulit-ulit. Ang nanay na nasa loob ni Liza ay lumabas na parang isang tigre na ipinagtatanggol ang kanyang anak. Sa ikatlong palo, tinamaan niya ang ilong ng aso ng napakalakas kaya bumitaw ito at umatras habang umuungol. Hindi tumigil si Liza. Tumayo siya kahit duguan at punit-punit ang damit. Dinampot niya ang isang malaking sanga ng kahoy at hinarang ang sarili sa harap ni Kai. Sinigawan niya ang aso ng may boses na puno ng bangis at ang kaniyang mga mata ay nanlilisik. Nakita ni Brutus na hindi na ito biktima, kundi kalaban. Tumalikod ang aso at tumakbo, pabalik sa puno. Dumating ang mga hardinero at nahuli ang aso. Lumabas si Arturo mula sa pinagtataguan at kunwaring nag-aalala kay Kai, pero tumakbo ang bata kay Liza na nakaluhod na sa lupa dahil sa panghihina. Hinawakan ni Liza ang mukha ng bata at tinanong kung ayos lang ito. Tumango si Kai. Tumingin si Liza sa beranda at nakita si Doña Pilar na umiiyak habang nakatakip ang kamay sa bibig. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liza ang pag-ikot ng mundo at tuluyan siyang nawalan ng malay. Ang huli niyang narinig ay ang iyak ni Kai at ang malakas na utos ni Doña Pilar na ilabas ang kotse para dalhin siya sa ospital. Ang dugo ni Liza ay humalo sa lupa ng Hacienda del Fuego. Isang sakripisyo na hindi mababayaran ng pera at magtatali sa kapalaran niya at ng pamilya Mendoza magpakailanman. 3 araw ang lumipas bago nagising si Liza sa puting kwarto ng ospital. Ang una niyang naramdaman ay ang matinding kirot sa kaniyang balikat at braso na ngayon ay balot ng makapal na benda. Ang amoy ng gamot at disinfectant ay pumuno sa kaniyang ilong. Sa tabi ng kaniyang kama ay nakaupo si Nico, ang panganay niyang anak. Hawak nito ang kamay niya at nang makita niyang gising na ang ina, ay napaiyak ang binatilyo sa tuwa. Sinabi ni Liza na ayos lang siya kahit na ang totoo ay parang biniyak ang katawan niya sa sakit. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Pilar. Wala na itong wheelchair ngayon, kundi nakatungkod at mabagal maglakad pero diretso ang tingin. Sa likod niya ay isang abogado na may dalang folder. Sinubukan ni Liza na bumangon pero inutusan siya ni Doña Pilar na huwag gumalaw. Lumapit ito sa kama at tinitigan si Liza ng matagal. Sa unang pagkakataon, walang halong paghihinala o pagmamataas sa mukha ng matanda, kundi pagkamangha. Sinabi ni Doña Pilar na iniligtas ni Liza ang kaniyang apo at iniharang ang sarili sa kamatayan. Sumagot si Liza na ginawa lang niya ang dapat, pero umiling si Doña Pilar. Sinabi ng matanda na ang dapat ay tumawag lang ng tulong, pero ang ginawa ni Liza ay higit pa roon. Kinumpara niya si Liza kay Arturo na tumakbo palayo, habang si Liza na walang utang na loob sa pamilya ay siya pang nag-alay ng dugo. Sininyasan ni Doña Pilar ang abogado at inabot nito ang folder kay Liza. Sinabi ng Doña na ito ang kanyang kabayaran. Binuksan ni Liza ang folder gamit ang kaliwang kamay. Sa loob ay isang titulo ng lupa at bahay na nakapangalan na sa kanya. Nanlaki ang mata ni Liza at hindi makapaniwala na binibigyan siya ng bahay. Ipinaliwanag ni Doña Pilar na iyon ang Casa de Monstro, ang bahay ng yumao niyang kapatid na si Gustavo. Nasa gilid daw ito ng gubat at matagal nang walang nakatira. Tuwang-tuwa si Nico at sinabing may bahay na sila at hindi na magbabayad ng upa. Pero nakita ni Liza ang kakaibang ekspresyon
sa mukha ng abogado na parang naaawa at si Doña Pilar naman ay mukhang may itinatagong lungkot. Sinabi ni Liza na sobra-sobra ang regalo pero nagmatigas si Doña Pilar na tanggapin niya ito. Inamin ng Donya na baka isumpa siya ni Liza kapag nakita na nito ang bahay. Pero yun lang ang maibibigay niya sa ngayon na hindi kayang bawiin ni na Arturo. Idiniin ni Doña Pilar na ibinibigay niya ang lupa, ang bahay at lahat ng nasa loob nito. Pagkalabas ng ospital 1 linggo matapos ang insidente, nagdesisyon si Liza na lumipat agad. Wala na silang pambayad sa inuupahang barong-barong at ito na ang pagkakataon nilang magsimula muli. Kumalat agad ang balita sa bayan ng San Isidro na binigyan si Liza ng mansyon ni Doña Pilar. Marami ang nainggit at nagsabing napakaswerte niya. Pero nang marating ng deep na sinasakyan ni na Liza at ng kanyang 4 na anak, ang lokasyon, naintindihan nila kung bakit tinatawag itong Casa de Monstro. Tumigil ang diip sa harap ng isang gate na kinakalawang na at halos matumba. Sa likod nito ay nakatayo ang isang istruktura na hindi mo matatawag na bahay, kundi isang bangungot. Ang bahay ay gawa sa bato at kahoy na may 2 palapag, pero ito ay nakatagilid ng husto sa kaliwa na para bang lasing na babagsak na anumang oras. Ang bubong ay punit-punit at ang mga bintana ay basag o kaya ay tinakpan ng plywood. Pero ang pinakamalala ay ang bakuran. Puno ito ng basura, bundok-bundok ng lumang gulong, sirang appliances, bakal bote, at kung ano-ano pang kalat na umabot na hanggang sa pangalawang palapag. Ang mga damo ay kasing taas na ng tao at ang amoy ay pinaghalong ang magkalawang at nabubulok na kahoy. Bumaba si Nico, bitbit ang kanilang mga gamit at nalaglag ang kaniyang panga sa gulat. Nagtakip ng ilong ang kambal na sina Maya at Leo dahil sa baho at takot. Lumabas ang mga kapitbahay para manood at syempre nandoon ang itim na kotse ni Arturo. Bumaba si Arturo at Karen na tumatawa ng malakas. Sumigaw si Arturo ng sorpresa at tinanong kung nagustuhan ni Liza ang regalo ni Doña Pilar na tinawag niyang bahay ng basura. Lumapit si Karen sa gate at nagkwento na ang bahay ay pag-aari ng baliw na kapatid ng Donya na si Gustavo, isang hoarder na namatay sa loob na natabunan ng sarili niyang basura. Inasar ni Arturo si Liza na ginawa lang siyang basurera ng kanyang tita. Sinabi nitong ang gastos sa pagpapalinis at pagpapagiba ay mas mahal pa sa buhay ni Liza. Pinagtawanan sila ng mga usisero at naramdaman ni Liza ang init sa kanyang pisngi dahil sa hiya at pagkadismaya. Tumingin si Liza sa bahay na nakahilig na parang isang higanteng halimaw. Masama pa rin ang pakiramdam ng kanyang balikat at ang 4 na anak niya ay naghihintay ng desisyon kung uurong ba sila. Tumingin si Liza kay Arturo at nakita ang kasiyahan sa mukha nito. Gusto nitong sumuko si Liza para mapatunayan na wala siyang kwenta. Huminga ng malalim si Liza at inayos ang benda sa kanyang braso. Inutusan niya si Nico na buksan ang gate. Natigilan si Arturo at tinanong kung papasok ba talaga sila at kung gusto nilang mamatay sa tetanus. Hinarap ni Liza si Arturo, ang kaniyang mga mata ay pagod pero matalim. Sinabi niya ng malakas na mas mabuti na ang bahay na puno ng basura kaysa sa bahay na puno ng demonyo. Namula si Arturo sa galit pero hindi na siya pinansin ni Liza. Inaya niya ang mga anak na pumasok. Binuksan ni Nico ang gate na lumikha ng isang nakakakilabot na tunog ng bakal. Pumasok sila habang ang damo ay humahampas sa kanilang mga binti at ang mga daga ay nagtakbuhan palayo. Nang makapasok sila, sa loob ng bahay mas malala pa ang sitwasyon. Ang sala ay hindi makita dahil puno ito ng mga kahon at sirang muebles na nakatambak hanggang kisame. Ang sahig ay maingay at parang bibigay anumang oras dahil sa bigat ng kalat. Naiiyak na nagtanong ang bunsong si Pepe kung saan sila matutulog. Nilapag ni Liza ang kanilang gamit sa maliit na espasyo sa may pintuan at pinilit ng ngumiti.
Nangako siya na lilinisin nila ito at gagawing tahanan. Sa labas umalis na sina Arturo at Karen na sigurado na sa loob ng 1 linggo ay tatakbo palayo si Liza. Pero hindi nila alam ang sinabi ni Doña Pilar na lahat ng nasa loob nito ay kay Liza. Nang gabing iyon, sa liwanag ng kandila, habang natutulog ang mga anak niya sa ibabaw ng mga karton, nakarinig si Liza ng tunog. Hindi ito daga o hangin. Tunog ito ng isang bagay na mabigat na gumugulong sa ilalim ng sahig, isang tunog na nanggagaling sa pinakailalim ng bundok ng basura. Ang bahay ay umuga ng bahagya at lalong tumagilid. Napatingin si Liza sa kisame at nagtanong sa kawalan kung ano ang itinatago ni Gustavo at kung bakit napakabigat ng bahay na ito. Ang sagot ay nakalibing sa ilalim ng alikabok, naghihintay na mahukay ng mga kamay na sanay sa hirap. Ang unang linggo sa Casa de Monstro ay maituturing na isang impyerno. Walang kuryente at walang tubig, kaya kinailangan ni Nico na mag-igib sa poso na 3 kanto pa ang layo. Ang pagkain nila ay niluluto sa labas gamit ang mga tuyong kahoy na napulot sa bakuran. Ang bawat araw ay isang pakikipaglaban sa alikabok at dumi. Isang araw sumigaw si Maya at ihinagis ang walis tingting. Sinabi niyang ayaw na niya dahil puno ng ipis ang kwarto at may nakita siyang daga na kasing laki ng pusa. Nakiusap si Liza habang inaalis ang sapot ng gagamba sa kisame kahit na ang benda sa braso niya ay nangingitim na sa dumi. Pinaalalahanan niya si Maya na wala silang ibang mapupuntahan. Sumbat naman ni Nico na bakit tinanggap ni Liza ang bahay gayong isa itong basurahan. Sinabi niyang pinagtatawanan sila ng mga kaklase niya at tinatawag siyang anak ng reyna ng basurahan. Tumigil si Liza sa paglilinis at naramdaman ang kirot sa kanyang puso na mas masakit pa sa kagat ng aso. Sinabi niya kay Nico ng mahinahon, pero matigas na, huwag mamaliitin ang bubong na sumisilong sa kanila. Inamin niyang marumi at mabaho ito, pero kanila ito at walang makakapagpalayas sa kanila, hindi si Arturo at hindi ang gobyerno. Padabog na lumabas si Nico at sinipa ang isang lata ng pintura na natuyo na. Naiwan si Liza na nakatayo sa gitna ng sala na puno pa rin ng mga kahon. Napatingin siya sa paligid at napansin na ang sahig ay nakahilig ng husto sa kaliwa. Kaya't kapag naglalagay ng bola sa sahig, ay gumugulong ito nang mabilis papunta sa isang partikular na pader sa dulo ng pasilyo na natatakpan ng bundok ng mga lumang dyaryo at libro. Kinabukasan, nagising si Liza na masama ang pakiramdam at kumikirot ang mga sugat. Pero kailangan niyang kumilos, kaya sinimulan niyang linisin ang area kung saan pinaka-nakahilig ang bahay. Ito ang pinakamabigat na parte kung saan nakatambak ang libo-libong libro na ang iba ay nabasa na ng ulan o kinain na ng anay. Tinawag ni Liza si Nico para tumulong. Kahit masama ang loob, lumapit si Nico at nagreklamo na puro lumang libro lang ang mga yon at dapat na lang sunugin. Pinigilan siya ni Liza at sinabing baka may mapakinabangan pa o maibenta sa junk shop. Habang inaalis nila ang mga libro, napansin ni Liza na ang mga ito ay hindi basta-basta nobela o comics, kundi mga encyclopedia at libro tungkol sa kasaysayan, heograpiya at sining. May isang libro na nakakuha ng atensyon ni Liza. Ito ay isang makapal na libro na may pabalat na katadkulay itim at halos magkandadurog na. Ang pamagat ay nasa wikang Espanyol tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Dinampot ito ni Liza at nang buksan niya, may nahulog na isang lumang sobre mula sa gitna na kulay dilaw na sa kalumaan. Nakasulat sa likod ng sobre sa magandang sulat kamay na ito ay para sa magbubukas ng pinto. Tinanong ni Nico kung ano yon. Binuksan ni Liza ang sobre at nakita ang isang sulat na may petsang 1985. Binasa niya ito ng malakas. Sabi sa sulat na kung binabasa yon ng sino man, ibig sabihin ay patay na ang sumulat na si Gustavo. Sinabi ni Gustavo na tinawag siyang baliw at hoarder, pero hinayaan niya lang ang mga ito.
Inamin niyang itinago niya ang kaniyang buhay sa likod ng dumi para hindi ito manakaw ng mga ganid na kamag-anak. Sinabi rin niya na ang bigat na nararamdaman ng bahay ay hindi bigat ng basura, kundi bigat ng alaala at kasaysayan. Inutusan niya ang makakabasa na hanapin ang pinto na may 3 kandado dahil nasa likod nito ang dahilan kung bakit nakatagilid ang kaniyang mundo. Nanahimik sila ni Nico. Nagtanong si Nico kung may tinatagong ginto dahil sa 3 kandado, pero sinabi ni Liza na hindi niya alam dahil ang sabi lang sa sulat ay kasaysayan. Nagpatuloy sila sa paglilinis na may bagong layunin. Inabot sila ng 3 araw bago nila naalis ang lahat ng libro at dyaryo sa dulo ng pasilyo. Ang kanilang mga kamay ay puno ng galos at dumi. Sa likod ng huling salansan ng mga nabubulok na magazine, nakita nila ang isang pinto. Hindi ito ordinaryong pinto, kundi gawa sa makapal na kahoy na nara na may mga bakal na pampatibay. Sa gilid nito ay may 3 malalaking padlock na kinakalawang na. Sinabi ni Nico na ito na ang tinutukoy sa sulat. Sinubukan ni Liza na hilahin ang mga kandado pero masyadong matibay ang mga ito. Sinabi niyang kailangan nila ng susi. Nagmungkahi si Nico na lagariin nila pero wala silang sapat na kagamitan para sa bakal. Hinawakan ni Liza ang pinto at naramdaman na malamig ito at may hangin na lumalabas sa ilalim na amoy langis at lumang papel. Biglang may kumatok ng malakas sa gate sa labas. Nagulat sina Maya at Leo. May sumigaw ng tao po. Nagkatinginan sina Liza at Nico. Lumabas si Liza bitbit ang sulat ni Gustavo sa kaniyang bulsa. Pagdating niya sa gate, nakita niya ang isang lalaking nakauniporme ng munisipyo at sa likod nito ay nakatayo si Arturo na nakangisi habang nakasandal sa kaniyang kotse. Nagpakilala ang lalaki bilang Inspector Gomez ng Engineering Office. Sinabi nito na nakatanggap sila ng reklamo na ang istruktura ay delikado sa publiko kaya kailangan nilang inspeksyonin. Nagulat si Liza at sinabing wala naman silang pinipinsala at naglilinis lang sila. Sumabad si Arturo at sinabing baka gumuho ang bahay at madamay ang mga kapitbahay. Iginiit ni Arturo na concern lang siya sa safety ng mga bata. Alam ni Liza na kasinungalingan iyon at gusto lang siyang palayasin ni Arturo. Sinabi niyang pribadong pag-aari iyon pero iginiit ng inspektor na trabaho nilang siguraduhin na walang mamatay. Pumasok sila nang walang pasabi. Sinadya ni Arturo na banggain ang balikat ni Liza na may sugat at nagkunwaring aksidente lang yon. Umikot ang inspektor sa paligid ng bahay habang nagsusulat sa clipboard. Sinabi nitong mahina ang pundasyon, bitak-bitak ang pader, at ang pagtagilid ay lampas na sa safe limit. Tumigil ang inspektor sa tapat ng pinto ng bahay at sinabi kay Liza na ang bahay ay condemned at hindi ligtas tirahan. Napaatras si Liza at nagtanong kung saan sila pupunta. Sinabi ng inspektor na bibigyan sila ng 48 oras para lisanin ang lugar bago nila ito iselyo at inabutan si Liza ng notice to vacate. Nagreklamo si Nico kung saan sila pupunta sa loob ng 2 araw. Tumawa si Arturo at sinabing problema na nila iyon. Inalok ni Arturo na ibenta na lang ni Liza ang lupa sa kanya sa murang halaga at bibigyan niya ito ng pamasahe pauwi sa probinsya. Nakuyom ni Liza ang kanyang kamao at naramdaman ang init ng sulat ni Gustavo sa kanyang bulsa. Naalala niya ang tungkol sa pinto na may 3 kandado. Naisip niya na kung paaalisin sila, kailangan nilang buksan ang pintong yon ngayon din dahil baka nandoon ang sagot o yaman na pwedeng ipambayad sa repair. Inutusan ni Liza na umalis na sina Arturo at ang inspektor. Iginiit niya na may 48 oras pa siya, kaya habang hindi pa tapos ang oras siya pa rin ang may-ari. Kumuha si Liza ng walis tambo at akmang hahampasin si Arturo. Tumakbo palabas si Arturo habang tinatawag na baliw si Liza. Nagbanta ito na sa Lunes
ay ipapagiba niya ang bahay. Nang makaalis ang mga ito, isinarado ni Liza ang gate at nilock ito. Humarap siya kay Nico na may determinasyon sa mata. Inutusan niya si Nico na hanapin ang martilyo bareta at lahat ng pwedeng ipanira ng bakal. Sinabi niya na hindi sila matutulog ngayong gabi dahil bubuksan nila ang pintong iyon kahit anong mangyari. Ang balita tungkol sa notice to vacate ay kumalat sa bayan na parang apoy sa tuyong damuhan. Kinabukasan habang namimili si Nico ng tinapay, narinig niya ang bulungan ng mga tao na nagsasabing kawawa ang pamilya dahil paalisin na naman habang ang iba naman ay sumasang-ayon na tama lang yon dahil delikado ang bahay. Sa Casa de Monstro ang tensyon ay parang kable ng kuryente na malapit nang maputol. Nagtatrabaho si Liza sa bakuran gamit ang isang mahabang itak. Tinatabas niya ang matataas na talahib na nakapalibot sa bahay at bawat hampas ng itak ay may kasamang galit at frustration. Ang mga anak niya ay abala rin. Si Maya at Leo ay nagwawalis ng mga tuyong dahon habang si Nico ay nasa loob at sinusubukang tanggalin ang mga kalawang sa mga kandado ng misteryosong pinto bagamat wala pa silang sapat na lakas o tamang gamit para buksan ito. Bandang 3:00 ng hapon, dumating ang isang pribadong dump truck na may lulang graba at lupa. Sa likod nito ay nakasunod ang pamilyar na itim na sedan ni Arturo. Bumaba si Arturo na naka-shades at polo shirt na puti, kasama ang 2 lalaking mukhang maton na malalaki ang katawan at may mga tattoo sa braso. Inutusan ni Arturo ang mga ito na ibagsak ang kargamento sa mismong daanan, papasok sa gate ni Liza. Tumakbo palapit si Liza habang hawak pa rin ang itak at sinigawan sila kung anong ginagawa nila. Sumagot si Arturo na parang naglalaro lang. Sinabi niyang nagde-deliver lang sila ng lupa para sa construction project niya sa katabing lote at nakiusap na makilagay muna dahil wala ng space doon. Sinabi ni Liza na harang iyon sa daanan nila at pribadong daan iyon. Ngumisi si Arturo at pinaalala na pinaalis na sila kaya wala na silang karapatan doon. Sininyasan ni Arturo ang driver ng truck at itinaas nito ang dump box. Ang ton-toneladang lupa at bato ay bumuhos mismo sa harap ng gate at hinarangan ito ng tuluyan. Ngayon hindi na mabubuksan ang gate at nakulong sila sa loob. Sumigaw si Liza na sumusobra na si Arturo habang kumukulo ang kaniyang dugo. Lumapit si Arturo sa gate habang si Liza ay nasa loob at sa pagitan nila ay ang bakal na rehas. Bulong ni Arturo na tinutulungan lang niya si Liza mag-empake habang tinatanggal ang shades niya at nanlilisik ang mga mata. Sinabi niyang alam niya ang plano ni Liza na naghahanap ng yaman sa loob pero sinigurado niyang wala itong makukuha. Biglang sinipa ni Arturo ang gate ng napakalakas. Dahil luma na ang bisagra ng gate, umuga ito at natumba ang isang poste ng bakod na gawa sa kahoy na tinayuan ni Liza kaninang umaga lang. Ang mga tinanim niyang halaman ay nadaganan. Napaiyak si Maya at Leo sa gulat at tinawag ang kanilang ina. Nakita ni Liza ang takot sa mata ng mga anak niya at ang pagkasira ng kaniyang pinaghirapan. Isang bagay ang naputol sa loob ni Liza at iyon ay ang kaniyang pasensya. Hinawakan niya ng mahigpit ang itak hanggang sa lumabas ang kanyang mga ugat sa kamay. Sinabihan niya si Arturo na umalis sa mababang boses na parang ungol ng hayop. Nang insulto si Arturo at hinamon si Liza kung anong gagawin nito, kung papatayin ba siya nito. Dahan-dahang itinaas ni Liza ang itak habang ang talim nito ay kumintab sa ilalim ng araw. Hindi siya nanginginig at ang tingin niya ay nakapako sa leeg ni Arturo. Inutusan ni Liza si Nico na ilagay ang mga kapatid nito sa loob. Nag-atubili si Nico pero sinigawan siya ni Liza na pumasok na. Tumakbo ang mga bata papasok at naiwan si Liza na mag-isa sa harap ng 3 lalaki. Tumawa ang isang maton at tinanong si Arturo
kung tuturuan na ba nila ng leksyon si Liza. Akmang bubuksan ng Maton ang maliit na pinto ng gate na hindi nahaharangan ng lupa. Humiwa ang itak sa hangin at tumama sa bakal na poste. Ilang pulgada lang ang layo sa kamay ng Maton. Napatalon pa atras ang lalaki at nagmura sa gulat. Nanginginig ang boses ni Liza, hindi sa takot, kundi sa pigil na galit nang sabihin niyang ang susunod na hakbang ng Maton ay ang huli na nito. Ang dulo ng itak ay nakatutok ngayon sa mukha ng lalaki. Ang mga mata ni Liza ay walang bahid ng pagbibiro. Ito ang mata ng isang inang nakipagbuno sa asong ulol, ang inang handang pumatay para sa kanyang mga anak. Natahimik ang dalawang Maton at tumingin kay Arturo. Naghihintay ng utos pero nakita nila na pati si Arturo ay namutla. Hindi nila inaasahan na ang biyudang katulong ay ganito kabangis. Inutusan ni Arturo si Liza na ibaba ang itak, pero ang boses niya ay naging manipis. Nagbanta siya na pulis ang katapat ni Liza kapag nanakit ito. Hinamon ni Liza si Arturo na tumawag ng pulis, pero bago sila dumating ay sisiguraduhin niyang may dadalhin sila sa ospital. Huminga ng malalim si Liza habang ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Sinabi ni Liza na lupa niya iyon at bahay niya iyon. Nagbanta siya na hanggat may hininga siya, walang sino man sa kanila ang makakatapak sa loob ng bakuran ng walang pahintulot. Inutusan niya silang umalis bago magdilim ang kanyang paningin. Nagkatinginan ng mga Maton at sinabing delikado iyon. Niyaya ni Arturo ang mga kasama na umalis na at inayos ang kanyang polo para magmukhang hindi siya natatakot. Sinabi niyang tignan nila bukas kung uubra ang itak ni Liza sa bulldozer pagbalik nila kasama ang demolition team. Humarap si Arturo kay Liza sa huling pagkakataon at sinabing sulitin na nito ang gabi dahil bukas ay wala na itong uuwian. Sumakay sila sa kotse at sa truck. Umugong ang makina at umalis sila nag-iiwan ng makapal na usok at ang bundok ng lupa na nakaharang sa gate. Nang mawala na sila sa paningin, doon lang binitawan ni Liza ang itak at bumagsak ito sa lupa. Nang hina ang kaniyang mga tuhod at napaupo siya sa damuhan, nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan habang ang adrenaline ay nawawala na at pinalitan ng takot. Tumakbo si Nico palabas ng bahay kasunod ang mga kapatid at niyakap nila si Liza. Umiiyak si Maya at sinabing natatakot siya. Binulungan ni Liza ang mga anak na huwag matakot dahil napaalis nila ang mga ito. Nag-alala si Nico na babalik sila bukas na may dalang bulldozer. Tumingin si Liza sa bahay na nakatagilid marumi at ngayon ay may harang na lupa sa harap. Mukha itong kawawa at talo. Pero naalala ni Liza ang sulat ni Gustavo at ang misteryosong pinto. Sinabi ni Liza na may isa pa silang pag-asa. Tumayo siya pinahid ang luha at pinulot ang itak. Inutusan niya si Nico na kumuha ng martilyo dahil hindi sila matutulog ng gabing iyon. Tinanong ni Nico kung bakit. Sumagot si Liza na bubuksan nila ang pintong iyon at kung ano man ang nasa loob ay iyon ang gagamitin nila para labanan ng mga kaaway. Ang araw ay lumubog sa San Isidro at ang kadiliman ay bumalot sa Casa de Monstro. Sa loob sa liwanag ng isang kandila, nagsimulang kumilos ang mag-ina. Ang tunog ng bakal na tumatama sa bakal ay umalingaw-ngaw sa gabi, isang tunog ng desperasyon at ng pag-asa. Ang tunog ng martilyo laban sa kandado ay tumigil nang sumikat ang araw. Ang mga kamay ni Nico ay puno na ng paltos. Ang bakal na trangka ng misteryosong pinto ay yupi-yupi na, pero ang kandado, ang tatlong malalaking padlock na gawa sa tanso at bakal ay nanatiling nakasara. Matibay ito at tila hindi kayang sirain ng simpleng lakas lamang. Hingal na nagtanong si Nico kung kailangan ba ng sadyang susi. Napaupo si Liza sa sahig na maalikabok. Ang pag-asa niya ay unti-unting nauubos kasabay ng pagkaubos ng mitya ng kandila. Sa labas narinig niya ang tunog ng mga sasakyan sa malayo. Ang oras ay tumatakbo
At ang banta ni Arturo na demolisyon ay parang patalim na nakabitin sa kanilang leeg. Biglang tumayo si Liza at nagpagpag ng damit. Sinabi niyang may pupuntahan siya. Tinanong ni Nico nang may halong galit kung pupunta ba siya kay Arturo para magmakaawa. Sumagot si Liza na hindi at ang kanyang mata ay puno ng determinasyon. Sinabi niyang pupunta siya sa taong nagbigay sa kanila ng problemang ito at hindi siya aalis hanggat hindi nito ibinibigay ang solusyon. Bumuhos ang malakas na ulan habang naglalakad si Liza papunta sa Hacienda del Fuego. Wala siyang payong at ang tubig ay humahampas sa kaniyang mukha, tinatago ang kaniyang mga luha ng frustration. Basang-basa siya nang makarating sa gate ng mansyon. Sinabi ng masungit na gwardya na hindi tumatanggap ng bisita ang senyora. Sumigaw si Liza para marinig sa ingay ng ulan at inutusan ng gwardya na sabihin sa senyora na nandoon siya. Nagbanta siya na kung hindi siya kakausapin ay sisirain niya ang gate. Nagulat ang gwardya sa tapang ni Liza at tumawag ito sa intercom. Ilang sandali pa bumukas ang gate. Pagpasok ni Liza sa sala, tumutulo ang tubig mula sa kanyang damit, papunta sa mamahaling carpet. Pero wala siyang pakialam. Nakita niya si Doña Pilar na nakaupo sa tabi ng bintana habang nakatingin sa ulan. Tinawag ni Liza ang senyora. Hindi lumingon ang matanda at nagreklamo na basang-basa si Liza at dudumihan nito ang sahig. Sinigawan ni Liza ang donya na wala siyang pakialam sa sahig nito. Sa unang pagkakataon, tinaasan niya ng boses ang matanda. Sinabi niyang pinaaalis na sila dahil nagpadala ng notice to vacate ang munisipyo. Sinabi rin niyang hinarangan ni Arturo ng lupa ang gate nila at bukas ay gigibain na raw ang bahay. Humarap si Doña Pilar. Ang mukha nito ay kalmado na parang lawa na walang alon. Tinanong niya kung anong gustong gawin ni Liza gayong ibinigay na niya ang bahay at sabi ni Liza ay kaya niya ito. Sumbat ni Liza na binigyan siya ng bitag isang bahay na hindi mabuksan ng sikreto. Sinabi niyang nakita nila ang pinto na may 3 kandado at alam niyang alam ng donya kung nasaan ang susi. Tumahimik ang paligid at tanging ang patak ng ulan sa bubong ang naririnig. Tinitigan ni Doña Pilar si Liza ng matagal. Nakita niya ang desperasyon sa mata ng babae, pero nakita rin niya ang apoy, ang parehong apoy na nagtulak kay Liza para labanan ng aso. Dahan-dahang dumukot si Doña Pilar sa kaniyang bulsa at inilabas ang isang maliit na bagay na nakabalot sa panyo. Sinabi ni Doña Pilar na akala niya ay aabutin pa si Liza ng 1 buwan bago mahanap ang pinto, pero mabilis daw ito kapag ang buhay ng mga anak niya ang nakataya. Iniabot niya ang panyo kay Liza. Kinuha ito ni Liza nang nanginginig ang kamay at binuksan. Sa loob ay isang susi. Isa lang ito pero kakaiba dahil ito ay isang skeleton key na may 3 ngipin na magkakaiba ang hugis, isang susi para sa 3 kandado. Sa mahinang boses tinanong ni Liza kung bakit hindi ito ibinigay agad. Nagpaliwanag si Doña Pilar na si Gustavo ay naniniwala na ang yaman ay dapat pinaghihirapan. Sinabi niyang kung ibinigay niya agad ang susi, baka binuksan lang yun ni Liza at kinuha ang laman nang hindi inuunawa ang halaga ng bahay. Gusto niyang linisin muna ni Liza ang dumi at ang kininang hirap. Lumapit si Doña Pilar kay Liza at hinawakan ang basang kamay nito. Sinabi niya na ang nasa loob ng kwartong iyon ay hindi ginto o pilak, pero sa tamang tao ay mas mahalaga pa ito sa buhay niya. Binanggit niya na ang tingin ni Arturo sa bahay ay basura at hinamon si Liza na patunayan na mali ito. Nag-alala si Liza na bukas na darating ang mga magpapaalis sa kanila. Madiing sinabi ni Doña Pilar na unahan niya ang mga ito. Inutusan niya si Liza na buksan ang pinto ngayon din at hanapin ang corazon de la casa o ang puso ng bahay. Sinabi niyang kapag nahanap iyon ni Liza, wala nang makakapagpalayas sa kanila. Tinanong ni Liza kung ano ang corazon. Ngumiti lang si Doña Pilar nang misteryoso
at sinabing malalaman yun ni Liza kapag nakita na niya. Inutusan niya itong tumakbo at umuwi sa kanyang mga anak. Tumakbo si Liza pabalik sa Casa de Monstro habang ang ulan ay lalong lumakas at naging bagyo na. Ang hangin ay humahampas sa mga puno at nadapa siya sa putikan ng ilang beses pero bumangon siya agad. Ang susi ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kamay na parang agimat. Pagdating niya sa bahay basang-basa at puno ng putik, sinalubong siya ni Nico na nag-aalala kung iniwan na ba sila ng ina. Sinabi ni Liza na hindi niya sila iiwan at itinaas ang susi. Nagningning ang mata ni Nico nang makita ito. Pumasok sila sa bahay habang ang hangin sa labas ay humuhuni na parang nagbabanta at ang bahay ay umuuga dahil sa lakas ng bagyo. Inaya ni Liza ang mga anak at sinabing bilisan nila dahil pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Pumunta sila sa dulo ng pasilyo sa harap ng misteryosong pinto. Inilawan ni Maya ang kandado gamit ang flashlight. Ipinasok ni Liza ang susi sa unang kandado at bumukas ito. Sumunod sa pangalawa at bumukas din. Sa pangatlo natanggal ang huling kandado at nahulog ang mga kadena sa sahig. Nagkatinginan ang mag-iina. Tinanong ni Liza kung handa na ba sila. Tumango si Nico habang sina Maya at Leo ay humawak sa laylayan ng damit ni Liza. Hinawakan ni Liza ang seradura ng pinto, pinihit ito at itinulak. Bumukas ang pinto nang dahan-dahan kasabay ng isang mahabang inggit ng kinakalawang na bisagra. Isang amoy ang sumalubong sa kanila. Hindi amoy ng basura, kundi amoy ng papel langis at panahon. Itinutok ni Nico ang flashlight sa loob. At sa sandaling iyon, ang kanilang mundo ay tumigil. Wala silang nakitang bundok ng ginto o mga alahas na kumikinang. Pero ang nakita nila ay nagpaluhod kay Liza sa sahig habang ang mga luha ay nagsimulang tumulo kasabay ng ulan sa labas. Bulong ni Liza na totoo nga ang lahat. Ang liwanag ng flashlight ni Nico ay tumagos sa kadiliman ng silid. Sa unang tingin, mukha itong isang lumang bodega na puno ng mga estante kahon at mga bagay na nakatakip ng puting tela na ngayon ay kulay abo na dahil sa alikabok. Pero nang tanggalin ni Liza ang unang tela na malapit sa pinto, naintindihan niya kung bakit mabigat ang bahay. Sa ilalim ng tela ay hindi kahoy o bato, kundi isang printing press, isang makinang pang-imprenta na gawa sa purong bakal mula pa noong panahon ng Kastila. Ang mga gulong at gear nito ay matitibay at mabibigat. Tinanong ni Maya kung ano yon. Sumagot si Liza habang hinahaplos ang malamig na bakal na isa yung makina na pang-imprenta ng dyaryo dati. Nagpatuloy sila sa pagpasok. Ang silid ay malawak, halos kasing laki ng buong sala at bawat sulok ay may laman. Sa kaliwang pader, may mga estante na puno ng libu-libong vinyl records at mga cylinder phonograph, ang mga unang uri ng recording ng musika. Sa kanan, may mga cabinet na gawa sa bakal na may label ng taong 1890 hanggang 1900. Binuksan ni Nico ang isa at nakitang puno ito ng mga dokumento tulad ng titulo ng lupa, sertipiko ng sapi at mga bonds na nakapangalan sa iba't ibang kumpanya. Tinanong ni Nico kung pera ba yon habang hawak ang isang papel na may nakasulat na Bangko Espanyol Filipino. Sinabi ni Liza na hindi niya alam kung pwede pa yung gamitin pero mukhang importante ang mga ito. Ang pinakakamangha-mangha ay nasa gitna ng silid. May isang malaking mesa doon na may mga glass case o lalagyang salamin. Sa loob ng salamin ay mga bagay na akala mo sa museo lang makikita. May isang teleskopyo na gawa sa tanso at isang set ng kubyertos na pilak na may nakaukit na coat of arms ng pamilya Mendoza. At sa gitna may isang lumang manika na gawa sa porselana, suot ang isang traje de mestiza na tadtad ng burda. Ang mukha ng manika ay basag ng bahagya sa pisngi, pero ang mga mata nito
ay gawa sa kristal na kumikinang kahit sa dilim. Nagkomento si Leo na nakakatakot ang manika at nagtago sa likod ni Liza. Lumapit si Liza sa manika at napansin ang nakasulat na maliit na plaka sa paanan nito na nagsasabing, "Ang tagapag-ingat ng puso." Naalala ni Liza ang sinabi ni Doña Pilar tungkol sa Corazon de la Casa. Binuksan ni Liza ang glass case at dahan-dahang kinuha ang manika. Ang bigat nito ay hindi normal para sa isang laruan. Tinanong ni Liza ang manika kung bakit ang bigat nito at inalog ng bahagya. May kumalabog sa loob. Tinalikod ni Liza ang manika at nakita ang tahi sa likod ng bestida na mukhang minadali. Gamit ang kanyang kuko, pinutol ni Liza ang sinulid at dinukot ang nasa loob ng palaman ng manika. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang bagay na matigas at malamig. Inilabas niya ito at napasinghap si Nico. Sa palad ni Liza ay isang diamante. Hindi ito pulido, kundi isang rough diamond o hilaw na diamante na kasing laki ng itlog ng pugo. Mukha itong tipak ng yelo, pero nang tamaan ito ng ilaw ng flashlight, naglabas ito ng bahaghari ng kulay. Tinanong ni Maya kung yun na ba ang hinahanap nila. Bulong ni Liza na yun ang korason o ang puso. Sa tabi ng diamante may isa pang papel na nakatupi. Kinuha ito ni Liza at nakitang isa itong deed of sale o kasulatan ng bilihan ng lupa, pero blanko ang pangalan ng bumili at may petsa noong 1950. Nakakabit din dito ang isang Certificate of Authenticity para sa isang painting na nakasandal sa pader at nakatakip ng itim na tela. Nilapitan ni Nico ang painting at tinanggal ang tela. Ito ay isang painting ng isang babae sa bukid na hawak ang isang bilaon ng bigas. Ang pirma sa ibaba ay Fernando Amorsolo. Namangha si Nico at sinabing kilala niya ang pintor dahil pinag-aralan nila ito sa paaralan bilang national artist. Napaupo si Liza sa sahig at nanginginig ang kanyang buong katawan. Napagtanto niya na ang bahay na ito ay isang treasure chest at si Gustavo ay hindi baliw kundi isang kolektor. Inipon nito ang mga bagay na mahalaga sa kasaysayan at sining at itinago sa gitna ng basura para hindi manakaw. Bulong ni Nico na mayaman na sila at pwede na nilang bilhin ang buong bayan. Sinabi ni Liza na hindi sila mayaman kundi mga katiwala habang itinatago ang diamante sa kanyang bulsa. Ipinaliwanag niya sa mga anak na ang mga bagay na ito ay pamana at kung ibebenta nila ito ng basta-basta, para na rin nilang binenta ang kaluluwa ni Gustavo. Pinaalala ni Nico ang tungkol sa demolition bukas. Tumayo si Liza at ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang plano. Sinabi niyang ang diamante lang ang gagamitin nila bilang pambayad habang ang iba ay itatago at poprotektahan ng puman nila. Nagtaka si Nico kung paano nila gagamitin yon gayong gabi na. Sinabi ni Liza na pupunta sila sa Maynila ngayon din dahil may kilala si Doña Pilar na appraiser o taga-uri ng alahas. Nag-alala si Nico dahil sa bagyo pero desidido si Liza. Sinabi niyang kahit bumagyo ng apoy ay kailangan nilang magkapera bago sumikat ang araw dahil pagdating ni Arturo, bukas ay sasalubungin nila ito hindi ng itak kundi ng titulo at pera. Kinuha ni Liza ang diamante at ang painting ni Amorsolo na binalot niya ng plastik at tela para hindi mabasa. Inutusan niya si Nico na bantayan ang mga kapatid at ang pinto. Sinabihan niya itong ilak ulit ang pinto at harangan ng mga kahon at huwag magpapapasok kahit sino. Gustong sumama ni Nico pero sinabi ni Liza na kailangan siya doon bilang padre de pamilya. Tumango si Nico at pinigilan ng luha. Lumabas si Liza sa gitna ng bagyo. Ang hangin ay humahampas at ang ulan ay parang mga karayom. Wala siyang payong at ang tanging proteksyon niya ay ang kanyang tapang at ang puso ng bahay na nasa kanyang bulsa. Sumakay siya sa huling bus pa Maynila Bahasa at nilalamig pero ang kanyang puso ay nag-aapoy. Ito ang pinakamahabang gabi
ng kaniyang buhay at sa dulo nito ay maghihintay ang umaga ng paghuhukom. 4:00 ng madaling araw, humina na ang bagyo pero ang hangin ay nananatiling malamig at mapanganib. Sa loob ng Casa de Monstro hindi natutulog si Nico. Hawak niya ang isang piraso ng kahoy na may pako sa dulo at nakaupo sa harap ng hinarangang pinto ng silid ng alaala. Sina Maya, Leo at Pepe ay natutulog ng mahimbing sa sala, walang kamuwang-muwang sa panganib na parating. Wala pa si Liza, kaya nagdasal si Nico na ingatan ng kanyang ina. Biglang may narinig siyang tunog sa labas na hindi galing sa hangin, kundi sa makina ng sasakyan at hindi lang isa. Sumilip si Nico sa bintana at nakita ang 3 van na nakaparada sa labas ng gate. Wala pa ang bulldozer na ipinangako ni Arturo, pero may mga taong bumababa sa van. Marami sila, mga 10 lalaki na may dalang mga masalyo, crowbar at mga ilaw. Sa gitna nila ay nakatayo si Arturo na nakasuot ng dilaw na raincoat, kasama si Karen na may hawak na payong. Inutusan ni Nico ang mga kapatid na gumising dahil nandyan na ang mga kalaban. Nagising ang mga bata na takot na takot. Sinabihan sila ni Nico na magtago sa likod ng sofa at huwag lalabas. Narinig ang tunog ng pagbaklas sa gate. Dahil hinarangan na ito ng lupa noon, mas madali na nila itong inakyat ngayon. Sumigaw si Arturo na pasukin nila ang bahay at ilabas ang mga gamit pati na ang mga squatter. Pumasok ang mga maton sa bakuran at sinipa ang pintuan sa harap ng bahay hanggang sa bumigay ang luma nitong kahoy. Pumasok ang 5 lalaki sa sala at sinigawan sila na lumabas. Hinarang sila ni Nico, hawak ang kaniyang pamalo at sinabing pribadong bahay iyon. Tumawa ang isang maton at sinugod si Nico. Pinalo ni Nico ang braso ng lalaki pero mabilis itong nakailag at sinuntok si Nico sa sikmura. Napaluhod si Nico at namimilipit sa sakit habang tinatawag siya ni Maya. Inutusan ni Arturo ang mga tauhan na hakutin ang mga gamit habang pumapasok siya sa loob. Kasunod si Karen na nakatakip ang ilong dahil sa amoy. Nagsimulang maghagis ng mga gamit ang mga maton, ang mga lumang upuan, ang mga kahon ng damit ni Liza at ang mga plato ay lumilipad palabas ng pinto at bintana. Umiyak si Maya at nakiusap na huwag itapon ang kanilang mga gamit habang hinihila ang isang kahon. Tinulak ng isang maton si Maya kaya nadapa ito sa sahig na puno ng alikabok. Sa sandaling iyon, isang taxi ang humarurot papasok sa bakuran at binangga ang nakabukas na gate bago tumigil sa tapat ng pinto. Bumaba si Liza na basang-basa, magulo ang buhok at ang mata ay nag-aapoy sa galit. Nakita niya ang mga gamit nila na nagkalat sa putikan, si Nico na nakaluhod at duguan ng labi at si Maya na umiiyak sa sahig. Sumigaw si Liza ng napakalakas na galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa at tinawag silang mga hayop. Tumakbo si Liza papasok sa kusina at kinuha ang kasirola na nakasalang sa kalan na kanina pa pinapakuluan ni Nico para may mainit na tubig. Puno ito ng kumukulong tubig. Lumabas siya sa sala at sinigawan silang lumayas sa kanyang bahay. Hinarang siya ng isang maton pero binuhos ni Liza ang kumukulong tubig sa paanan ng lalaki. Sumigaw ang lalaki at tumalon sa sakit habang nalalapnos ang balat sa binti niya. Napaatras ang ibang maton at sinabing baliwang babae dahil may dala itong tubig na kumukulo. Inutusan ni Karen ang mga tauhan na sugurin si Liza dahil nag-iisa lang ito. Dahil wala ng tubig, ginamit ni Liza ang kaserola bilang sandata at hinampas ito sa ulo ng isang lumalapit na lalaki. Inutusan niya si Nico na tumayo at lumaban. Tumayo si Nico, pinunasan ng dugo sa bibig at kinuha ulit ang kanyang pamalo. Nagkaroon ng gulo sa sala kung saan lumaban sina Liza at Nico sa 5 lalaki habang hinahagisan naman sila ni Maya at Leo ng mga libro at sapatos para makagulo. Pero masyadong marami ang kalaban. Nahawakan ng 2 lalaki si Liza sa magkabilang braso
Habang nagpupumiglas ito, lumapit si Karen at ngumiti ng matamis bago sinampal si Liza ng napakalakas. Tumabingi ang mukha ni Liza dahil sa lakas ng sampal. Tinawag ni Karen na basura si Liza at sinabing maingay ito. Ininsulto niya ito na wala itong pera at kapangyarihan. Dahan-dahang binalik ni Liza ang tingin kay Karen. Ang pisngi niya ay namumula pero ang mata niya ay hindi lumuluha. Tumawa pa siya ng mahina na ikinainis ni Karen. Sinabi ni Liza na tinatawa niya ang katangahan ni Karen. Biglang tinapakan ni Liza ng buong lakas ang paa ng lalaking nakahawak sa kanan niya. Sa pagluwag ng hawak, dahil sa sakit, nakawala ang kanang kamay ni Liza. Sa isang iglap, buong puwersa niyang ibinalik ang sampal kay Karen. Hindi lang ito simpleng sampal kundi sampal ng isang labandera na sanay magkuskos ng maong. Ang lakas nito ay nagpatalsik kay Karen, kaya napaupo ito sa isang tumpok ng basang dyaryo at nalubog sa dumi ang mamahaling damit nito. Sumigaw si Nico na huwag saktan ng nanay niya at pinalo sa tuhod ang lalaking nakahawak sa kaliwa ni Liza. Nang akmang susugurin na sila ni Arturo na may hawak na masalyo, biglang may narinig na sirena ng pulis. 3 sasakyan ng pulis ang pumasok kasunod ang isang itim na limousine. Ginamit ng hepe ng pulisya ang megaphone at inutusang tumigil ang lahat. Natigilan ang mga maton at nagtaasan ng kamay. Nabitawan naman ni Arturo ang masalyo. Bumaba mula sa limousine ang isang lalaking naka-Amerikana na may dalang briefcase at kasunod niya ay si Doña Pilar. Gulat na nagtanong si Arturo kung anong ginagawa ng kaniyang tita doon. Sinaway siya ni Doña Pilar at sinabing si Arturo ang nanggugulo. Lumapit ang lalaking naka-Amerikana at nagpakilala bilang Attorney De Vega. Sinabi niyang hawak niya ang writ of injunction mula sa korte na nagpapatigil sa anumang demolisyon o eviction sa Casa de Monstro. Hindi makapaniwala si Arturo at nagtanong kung paano sila nakakuha ng court order at pera sa ganitong oras. Lumapit si Liza habang inaayos ang kanyang damit. Dumukot siya sa kanyang bulsa at inilabas ang isang resibo ng bangko. Sinabi ni Liza ng malakas na may pera na sila. Ipinaliwanag niya na ang bahay na tinawag ni Arturo na basura ay nagbigay sa kanila ng sapat na yaman para bayaran ang pinakamagaling na abogado sa Maynila at bayaran ang tax ng lupa para sa susunod na 10 taon. Nanlaki ang mata ni Karen na nakaupo pa rin sa basura at ni Arturo. Sumigaw si Karen na imposible iyon at nagtanong kung saan galing ang pera. Sumagot si Liza na galing ito sa korason at tumingin kay Doña Pilar sabay tango senyales na nahanap nila ang puso. Humarap ang hepe ng pulisya kay Arturo at inaresto ito para sa trespassing physical injuries at malicious mischief. Nagpumiglas si Arturo habang pinupusasan at iginiit na pamangkin siya ni Doña Pilar. Nagmakaawa siya sa kaniyang tita na tulungan siya. Tumingin lang si Doña Pilar sa kanya ng malamig at sinabing ang pamilya niya ay hindi nananakit ng bata at babae kaya hindi niya kilala si Arturo. Dinala ng mga pulis sina Arturo, Karen at ang mga maton. Ang ingay ng kanilang reklamo ay unti-unting nawala habang isinasakay sila sa patrol car. Naiwan si Liza, si Nico at ang mga bata sa gitna ng sala na magulo pero ligtas. Lumapit si Doña Pilar kay Liza at nakita ang pasa sa pisngi nito. Tinanong niya kung nasaktan ba si Liza. Hinawakan ni Liza ang pisngi niya pero ngumiti siya at sinabing maliit na bagay lang yon. Ang mahalaga ay kanila pa rin ang bahay. Niyakap ni Nico ang nanay niya at sinabing ang galing nito at ang lakas ng sampal nito kay Karen. Tumawa si Liza at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang tawa niya ay puno ng gaan at pag-asa. Ang Casa de Monstro ay nakatagilid pa rin, pero para kay Liza ito na ang pinakamatatag na lugar sa mundo. 1 taon ang lumipas at ang San Isidro ay nagbago. Pero walang mas malaki ang ipinagbago kaysa sa Casa de Monstro. Hindi na ito tinatawag na bahay ng basura o
o bahay ng halimaw. Ngayon, kilala na ito bilang Casa Museo de Gustavo. Ang bahay ay nakatagilid pa rin isang desisyon ni Liza na panatilihin ang karakter nito, bagamat pinalagyan na ito ng matitibay na structural support sa ilalim para maging ligtas. Ang mga dingding ay pininturahan ng kulay cream, ang bubong ay pinalitan ng pulang tisa, at ang dating bakuran na puno ng basura ay isa ng malawak na hardin ng mga sunflower at bougainvillea. Ngayong araw ay espesyal dahil ito ang grand opening ng museo at housewarming party ni Liza. Sa loob ng bahay ang silid ng alaala ay binuksan na sa publiko sa limitadong oras. Ang mga printing press, ang mga vinyl at ang mga lumang dokumento ay nakadisplay ng maayos sa mga glass case na may aircon. Ang pera mula sa pagbebenta ng rough diamond na naibenta sa halagang 5 milyong piso ay ginamit ni Liza ng matalino. Kalahati ay para sa renovation at negosyo, at kalahati para sa edukasyon ng mga anak. Si Nico na ngayon ay nasa kolehiyo na at kumukuha ng history, ang nagsisilbing tour guide. Ipinaliwanag ni Nico sa grupo ng mga turista na ang bahay ay simbolo ng isang taong hindi naintindihan ng kanyang panahon. Sinabi niyang si Gustavo Mendoza ay hindi baliw kundi isang preservationist at ang kanyang nanay na si Liza ang nagtuloy ng misyon nito. Sa kusina, abala si Liza. Hindi siya nagbago. Kahit may pera na siya pa rin ang nagluluto ng kare-kare at lechon kawali para sa mga bisita. Wala siyang suot na alahas at simple lang ang kanyang bestida, pero ang kanyang mukha ay maaliwalas at puno ng kumpiyansa. Ibinalita ni Maya na ngayon ay malusog na at nakasuot ng magandang damit na marami ng tao sa labas kabilang na ang mayor at si Doña Pilar. Lumabas si Liza para salubungin ang Doña. Si Doña Pilar ay nakaupo sa kanyang wheelchair pero mukha itong masigla. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang pinagmamasdan ang bahay ng kanyang kapatid na muling nabuhay. Sinabi ni Doña Pilar na hindi niya akalaing magiging ganito kaganda ang lugar at siguro ay iiyak sa tuwa si Gustavo kung buhay pa ito. Sumagot si Liza sabay halik sa pisngi ng matanda na ang Doña ang may gawa nito dahil binigyan sila ng pagkakataon. Ngumiti si Doña Pilar at sinabing binigyan lang niya ng susi si Liza pero si Liza ang nagbukas ng pinto. Habang nagkakasiyahan ang lahat kumakain at tumutugtog ang musika, napatingin si Liza sa labas ng gate. Sa kabilang kalsada, may mga nagwawalis na nakauniforme ng orange mga community service workers na may kasong minor offense o naghihintay ng sentensya na pinagtatrabaho ng munisipyo. Sa gitna nila ay may isang pamilyar na mukha. Si Arturo. Payat na ito ngayon, sunog ang balat sa araw at mukhang pagod na pagod. Matapos makulong ng ilang buwan at maubos ang pera sa piyansa at abogado dahil tinanggalan siya ng mana ni Doña Pilar, napilitan siyang magtrabaho para mabuhay. Si Karen naman ay iniwan na siya at bumalik sa mga magulang nito sa probinsya. Nakita ni Arturo ang kasiyahan sa loob ng kasa. Nakita niya ang mga pagkain ng mga ilaw at ang mga taong pumapalakpak kay Nico. At nakita niya si Liza, ang babaeng tinawag niyang basura, na nakatayo sa gitna ng tagumpay katabi ang Donya. Nagkatitigan sila ni Liza. Inasahan ni Arturo na ngingisihan siya ni Liza o kaya ay duduraan dahil iyon ang gagawin niya kung siya ang nasa pwesto nito. Pero hindi. Tumingin lang si Liza sa kanya ng diretsyo. Walang galit at walang pang-iinsulto, tanging awa lamang. At pagkatapos, isang simpleng pagtango ang ibinigay ni Liza bago ito tumalikod at pumasok sa loob ng gate. Isinarado ng gwardya ang gate ng kasa. Para kay Arturo, ang pagsasarado ng gate na yon ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ito ang senyales na wala na siya sa mundo nila at siya na ngayon ang nasa labas na nakatingin sa loob. Sa loob ng bahay, itinaas ni Liza ang kanyang baso ng iced tea at nag-alay ng toast para sa pamilya. Sumagot naman ang kanyang 4 na anak.
Niyakap ni Liza si Pepe ang bunso at binulungan ang mga anak ng isang aral. Sinabi niya na ang tunay na yaman ay hindi ang ginto sa braso o ang pera sa bangko, kundi ang kakayahang matulog ng mahimbing sa gabi na alam mong wala kang inaapakan at ligtas ang pamilya mo. Tumingin si Liza sa paligid ng Casa de Monstro. Ang mga pader nito ay puno ng kasaysayan ng sahig ay nakatagilid pa rin bilang paalala ng bigat ng nakaraan at ang hangin ay amoy sampagwita at bagong pag-asa. Bulong ni Liza sa sarili na kanila na iyon. Sa wakas ang byuda na dating namamalimos ng isda sa palengke ay nakauwi na at walang sinuman kahit bagyo, kahit aso o kahit demonyo ang makakapagpalayas sa kanya muli. Isang buwan matapos ang magarbong pagbubukas ng Casa Museo de Gustavo, ang hangin sa San Isidro ay nagbago. Kung dati ay amoy sampagwita at pag-asa, ngayon ay may halong lamig na nagbabadya ng bagyo. Ang museo ay dinadayuan ng mga turista mula sa iba't ibang probinsya. Si Nico, na naging expert na sa kasaysayan ng pamilya Mendoza, ang laging humaharap sa mga bisita. Si Liza naman ay abala sa pamamahala ng pondo, tinitiyak na bawat sentimo ay napupunta sa dapat kalagyan. Ngunit ang tagumpay ay parang asukal. Hindi lang langgam ang nilalapit nito, kundi pati na rin ang mga malalaking peste. Isang hapon ng Martes, habang nagsasarado na ng museo si Liza, dumating ang isang convoy ng 3 sasakyan. Hindi ito mga turista. Ang plaka ng unang sasakyan ay kulay pula sasakyan ng gobyerno. Bumaba si Mayor Villalobos, ang alkalde ng San Isidro. Siya ay isang lalaking may malaking tiyan, laging nakangiti, pero hindi umaabot sa mata ang saya, at laging amoy mamahaling tabako. Kasama niya ang hepe ng pulisya na bagong talaga matapos sibakin ng luma dahil sa insidente ni Arturo, at isang lalaking naka-Amerikana na may dalang briefcase. Sinalubong sila ni Liza sa hardin. Binati niya ang mayor ng may paggalang kahit na nararamdaman niya ang pagtindig ng balahibo sa kaniyang batok. Tinanong niya kung anong maipaglilingkod niya. Ngumiti si Mayor Villalobos at sinabing napadaan lang sila para kamustahin ang pinakamagandang atraksyon ng kanilang bayan. Pinuri niya ang ginawa ni Liza sa lugar na mula sa basurahan ay naging ginto. Pero mabilis na nagbago ang tono ng usapan. Ipinakilala ng mayor ang kasama niyang lalaki bilang Attorney Salcedo mula sa Provincial Heritage Office. Nagsalita si Attorney Salcedo. Sinabi nitong may natanggap silang impormasyon na ang Casa Museo ay nagtatago ng mga national cultural treasures o mga yamang pangkultura ng bansa. Ayon sa batas, ang mga ganitong bagay ay hindi dapat nasa kamay ng pribadong individual, lalo na kung walang sapat na seguridad at pasilidad para ingatan ito. Napakunot ang noo ni Liza. Sinabi niyang maayos ang kanilang seguridad at may mga CCTV at gwardya sila. Iginiit niyang pribadong pag-aari ni Doña Pilar ang mga ito na ipinamana sa kanya ng legal. Umiling ang mayor at lumapit kay Liza na para bang isang amang nagpapayo sa anak. Sinabi niyang naiintindihan niya si Liza, pero ang kaligtasan ng mga artifacts ang prioridad ng gobyerno. Binanggit niya na may mga bali-balita na may mga black market buyers na umaaligid. Iminungkahi ng mayor na ilipat ang pamamahala ng koleksyon sa munisipyo. Sila raw ang mag-iingat nito sa City Museum. Bilang kapalit, bibigyan daw si Liza ng posisyon bilang honorary consultant na may maliit na sweldo, pero ang pagmamay-ari at kita ay mapupunta na sa gobyerno. Nanlamig si Liza. Alam niya ang ibig sabihin nito. Kukumpiskahin nila ang lahat. Ang pinaghirapan ni Gustavo ang regalo ni Doña Pilar at ang kinabukasan ng kaniyang mga anak ay aagawin sa legal na paraan. Tumanggi si Liza ng maayos. Sinabi niyang hindi niya maibibigay ang pamana ni Gustavo dahil nangako siya na iingatan ito sa kasa. Nawala ang naraang ngiti ni Mayor Villalobos. Tinanong ng mayor kung sigurado ba si Liza sa desisyon nito. Ipinaalala niya na bilang alkalde marami siyang pwedeng gawin.
Pwede siya nang magpadala ng fire inspector bukas para tignan kung pasado sa fire code ang lumang bahay. Pwede siyang magpadala ng BIR para i-audit ang kinita ni Liza. O pwede niyang ipasara ang museo dahil sa kakulangan ng permit na siya lang ang pwedeng pumirma. Bago umalis, lumapit ang mayor sa tenga ni Liza at bumulong. Sinabi niyang narinig niya mula sa isang kaibigan na naglilinis ng kalsada si Arturo na marami pang hindi na ilalabas na yaman sa bahay. Nagbanta siya na huwag sanang maging madamot si Liza dahil ang damot ay nakamamatay. Umalis ang convoy, nag-iiwan ng alikabok at takot. Kinabukasan nagsimula ang panggigipit. Dumating ang mga bumbero at sinabing fire hazard ang mga librong luma, kaya dapat ipasara ang museo hanggat hindi inaalis ang mga ito. Dumating ang mga taga-munisipyo at hiningian si Liza ng kung ano-anong permit na hindi naman kailangan noon. Desperada pumunta si Liza sa Hacienda del Fuego para humingi ng tulong kay Doña Pilar. Ito lang ang kilala niyang may kapangyarihan na kayang tumapat sa mayor. Ngunit sinalubong siya ng masamang balita. Sinabi ng mayordoma na isinugod sa ospital si Doña Pilar noong nakaraang gabi dahil sa mild stroke. Kasalukuyan itong nasa ICU at bawal tumanggap ng bisita. Wala nang ibang kamag-anak na pwedeng lapitan. Napaupo si Liza sa hagdan ng mansyon. Siya ay nag-iisa. Ang kaniyang mentor, ang kaniyang protektor ay wala na. Ang pera niya ay unti-unting nauubos sa pagbabayad ng mga abogado para sagutin ang mga demanda ng munisipyo. Bumalik si Liza sa Casa Museo ng gabi na. Nakita niya si Nico sa sala na papaligiran ng mga lumang dokumento ni Gustavo. Ang binata ay mukhang balisa at takot. Tinanong ni Liza kung anong problema. Ipinakita ni Nico ang isang itim na kwaderno na gawa sa balat. Sinabi niyang nahanap niya ito sa ilalim ng pinakailalim na rungbakal, nakatago sa loob ng isang false bottom o sekretong lagayan. Kinuha ni Liza ang kwaderno. Ito ay ang personal na journal ni Gustavo Mendoza. Binasa ni Liza ang huling pahina na may petsang 1985. Sa kanyang pagsusulat, isiniwalat ni Gustavo na hindi siya nagtatago dahil sa pagiging hoarder. Nagtatago siya dahil sa takot. Natuklasan niya ang lihim ng pamilya Villalobos, ang lolo ng kasalukuyang mayor. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig ay hindi isang bayani, gaya ng nakasulat sa mga libro. Siya ay isang collaborator o kasabwat ng mga Hapon. Ibinenta nito ang mga lupain ng mga magsasaka sa San Isidro kapalit ng ginto at proteksyon. At ang mga ebidensya, ang mga orihinal na titulo ng lupa na ninakaw ang mga sulat ng pakikipagsabwatan ay nasa loob ng kasa. Nanlaki ang mata ni Liza. Sinabi ni Nico na ang mayor ngayon ay nakaupo sa pwesto dahil sa yaman at pangalan ng kaniyang lolo. Kung malalaman ng bayan na ang kanilang bayani ay isang traidor at magnanakaw, na ang yaman ng mga Villalobos ay galing sa dugo ng mga taga San Isidro, matatapos ang karera ng mayor, makukulong siya at ang kanyang pamilya. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Sumilip si Liza sa bintana. Nasa labas ang mga pulis at may hawak silang search warrant. Kasama nila si Mayor Villalobos na mukhang hindi na makapaghihintay. Sinigawan sila ng mayor na buksan ang pinto. Sinabi niyang may impormasyon sila na may itinatagong ilegal na kontrabando sa loob. Tumingin si Liza kay Nico at pagkatapos ay sa itim na kwaderno. Naintindihan na niya ngayon. Si Gustavo ay hindi lang nag-iwan ng yaman. Nag-iwan siya ng sandata. Isang sandata na kayang pabagsakin ang pinakamakapangyarihang tao sa bayan. Pero ang paggamit nito ay mapanganib. Kung ilalabas nila ito, pwede silang patayin bago pa makarating sa media. Kung ibibigay naman nila ito, mawawalan sila ng proteksyon. Huminga ng malalim si Liza. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng lamig ng isang general na humaharap sa digmaan. Inutusan niya si Nico na itago ang kwaderno sa kanyang bag at dumaan sa likod bahay papunta sa lumang tangke ng tubig. Sinabihan niya itong
Huwag lalabas hanggat hindi siya tinatawag. Binuksan ni Liza ang pinto. Hinarap niya ang mayor at ang mga pulis nang walang takot. Tinanong niya ang mayor kung ano ang hinahanap nito. Pumasok ang mayor nang walang paalam ang kanyang mga mata ay gutom na gutom. Sinabi niyang hinahanap niya ang katotohanan. Ngumiti si Liza ng mapait. Sinabi niyang ibibigay niya ang katotohanan pero sa paraang hindi inaasahan ng mayor. Sinimulan ni Liza ang laro. Isang laro kung saan ang taya ay hindi lang bahay kundi ang kanilang buhay. Sa loob ng sala ng Casa Museo ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Ang mga pulis ay nagsisimulang maghalungkat sa mga estante, binubuksan ang mga drawer at ibinabagsak ang mga libro sa sahig. Si Mayor Villalobos ay nakatayo sa gitna pinapanood ang lahat. Nang may ngisi ng tagumpay sa kaniyang labi. Nakatayo si Liza sa harap ng pinto ng silid ng alaala. Hinaharangan ito gamit ang kanyang katawan. Kalmado siya, pero ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Alam niyang nasa kamay ni Nico ang black dossier, ang itim na kwaderno, at mga ebidensya sa labas ng bahay. Nilapitan siya ng mayor at sinabing huwag nang magmatigas si Liza. Sinabi nitong alam niyang may itinatago pa ito bukod sa mga nakadisplay. Inalok niya si Liza na kung isusuko nito ang lahat ng kusa, baka sakaling hindi niya ipakulong ang mga anak nito. Tumingin si Liza sa mayor ng diretso sa mata. Sa sandaling iyon, hindi siya isang biyuda o dating katulong. Siya ang tagapag-ingat ng Casa de Monstro. Tinanong ni Liza ang mayor kung gusto ba talaga nitong malaman kung ano ang laman ng huling lihim ni Gustavo. Tumango ang mayor at sinabing iyon mismo ang ipinunta niya. Inanyayahan ni Liza ang mayor na pumasok sa silid ng alaala pero siya lang mag-isa. Walang pulis, walang abogado. Usapang kaibigan sa kaibigan. Nagduda ang mayor pero dahil sa kaniyang kayabangan at paniniwalang walang magagawa ang isang babae laban bamuyi laban sa kanya, pumayag ito. Sininyasan niya ang mga pulis na maghintay sa labas. Pumasok sila sa silid. Isinara ni Liza ang pinto. Ang amoy ng lumang papel at kasaysayan ay bumalot sa kanila. Umupo si Liza sa silyang gawa sa nara sa harap ng mesa ni Gustavo. Inalok niya ang mayor na maupo sa kabila. Madiing sinabi ng mayor na wala siyang panahon para sa tsaa at inutos na ibigay na ni Liza ang inventory list ng mga nakatagong yaman. Sa halip na sumagot, naglabas si Liza ng isang piraso ng papel mula sa kaniyang bulsa. Hindi ito ang orihinal na dokumento na nasa kay Nico, kundi isang photocopy ng isang pahina mula sa diary ni Gustavo. Inilapag niya ito sa mesa at itinulak papunta sa mayor. Kinuha ito ng mayor nang may pagtataka. Binasa niya ito. Habang binabasa niya ang mga salita, unti-unting nawala ang nangisi sa kaniyang mukha. Namutla siya. Ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Nakasulat sa pahina ang detalyadong account ng pagtataksil ng lolo ng mayor noong 1944. Nakalista doon ang mga pangalan ng mga pamilyang pinatay ng mga Hapon dahil sa sumbong ng lolo nito at ang mga lupain sa San Isidro na iligal na inilipat sa pangalan ng mga Villalobos. Tinanong ng mayor sa garalgal na boses kung saan nakuha ni Liza ang papel na yon. Sumagot si Liza ng mahinahon. Sinabi niyang si Gustavo ay hindi baliw. Siya ay isang archivist o taga-ingat ng kasaysayan. At ang kasaysayan ng pamilya Villalobos ay nakatago ng ligtas sa loob ng bahay na ito sa loob ng mahabang panahon. Sinubukan ng mayor na punitin ang papel pero pinigilan siya ni Liza. Sinabi ni Liza na huwag nang mag-abala ang mayor dahil kopya lang iyon. Ang orihinal na diary, kasama ang mga titulo ng lupa at mga sulat na may pirma ng lolo nito ay nasa isang ligtas na lugar na. Sinabi niyang kung may mangyaring masama sa kanya o sa kanyang pamilya ngayong gabi, ang mga dokumentong yon ay ipapadala sa National Bureau of Investigation at sa lahat ng istasyon ng TV sa Maynila bukas na bukas din. Natahimik ang mayor.
Ang pawis ay tumutulo sa kaniyang noo. Alam niyang tapos na siya. Ang kaniyang karera, ang kaniyang yaman, ang kaniyang pangalan, lahat ay mawawala kapag lumabas ang bahong ito. Tinanong ng mayor kung anong gusto ni Liza. Pera ba umiling si Liza? Sinabi niyang hindi niya kailangan ng maruming pera. Inilatag ni Liza ang kaniyang mga kondisyon. Una, gusto niyang pirmahan ng mayor ang isang executive order na nagdedeklara sa Casa Museo de Gustavo bilang isang heritage site na protektado ng munisipyo, hindi pwedeng ipasara at tax-exempt o libre sa buwis habang buhay. Pangalawa, gusto niyang umalis ang mga pulis at mga inspektor ngayon din at huwag nang babalik para manggulo. At pangatlo, si Arturo. Gusto niyang palayasin si Arturo sa San Isidro. Sinabi ni Liza na alam niyang si Arturo ang nagpapakalat ng tsismis. Gusto niyang mawala ito sa paningin niya. Tinitigan ng mayor si Liza. Nakita niya na ang babaeng nasa harap niya ay hindi isang simpleng byuda. Siya ay naging isang manlalaro sa laro ng kapangyarihan at siya ay nanalo. Walang nagawa ang mayor kundi tumango. Kinuha niya ang papel at ballpen na iniabot ni Liza at isinulat ang kasunduan. Nang gabing iyon, umalis ang mga pulis. Umalis ang mayor na nakayuko bit-bit ang bigat ng kaniyang sikreto. Lumabas si Nico mula sa pinagtataguan niya sa tangke ng tubig. Yakap-yakap ang itim na kwaderno. Niyakap siya ni Liza ng mahigpit. Umiyak si Nico sa takot, pero si Liza ay hindi lumuha. Kinabukasan isang balita ang gumimbal sa San Isidro. Si Arturo ay biglaang lumayas ng bayan. Sinasabing may trabaho sa malayong probinsya, pero ang totoo ay tinakot siya ng mayor na aarestopin sa mga gawa-gawang kaso kapag hindi siya umalis. Isang linggo ang lumipas. Si Doña Pilar ay nakalabas na ng ospital, bagamat mahina pa rin ang katawan. Dinalaw siya ni Liza sa mansyon. Ibinigay ni Liza kay Doña Pilar ang itim na kwaderno ni Gustavo. Binasa ito ng matanda at napaluha. Sinabi niyang matagal na niyang hinala na may alam ang kaniyang kapatid, pero hindi niya akalain na ganito kabigat ang dalahin nito. Pinasalamatan niya si Liza sa paglilinis ng pangalan ni Gustavo at sa pagprotekta sa kanilang pamilya mula sa gulo. Ibinigay ni Doña Pilar ang kwaderno pabalik kay Liza. Sinabi niyang sa kamay ni Liza ang sikretong ito ay mananatiling sandata para sa kabutihan. Naglakad si Liza pauwi sa Casa Museo. Ang araw ay palubog na nagbibigay ng kulay ginto sa lumang bahay na nakatagilid. Ang kaniyang 4 na anak ay naglalaro sa hardin. Si Maya at Leo ay naghahabulan sa mga sunflower. Si Pepe ay nagbabasa ng libro sa beranda. Si Nico ay nag-aaral. Tumigil si Liza sa gate. Hinawakan niya ang bakal na rehas na dati ay hinarangan ng lupa na dati ay sinubukan gibain ng mga maton. Ngayon, matibay na ito. Pumasok siya sa loob. Pumunta siya sa kanyang opisina at binuksan ang isang bagong vault na nakatago sa likod ng painting ni Amor Solo. Inilagay niya doon ang black dossier, ang itim na kwaderno ng mga kasalanan ng mga Villalobos. Isinara niya ang vault. Click! Lumapit si Liza sa bintana at tumingin sa bayan ng San Isidro. Dati, siya ay nasa ilalim tinatapakan minamaliit. Ngayon, siya ay nakatayo sa itaas, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa katotohanan. Naintindihan na niya ngayon kung bakit tinawag itong Casa de Monstro. Hindi dahil may halimaw sa loob, kundi dahil kailangan mong maging isang uri ng halimaw. Matapang mabangis at hindi natitinag para protektahan ang mga mahal mo sa mundong puno ng mga tunay na demonyo. Ngumiti si Liza. Ang gabi ay tahimik. Ang kanyang pamilya ay ligtas. At ang bahay na nakatagilid ay nakatayo pa rin saksi sa lahat ng bagyo na nagdaan at sa mga bagyo pang darating.